Tigil putukan, sambit ng Hamas sa puwersa ng Israel kapalit ng pagpapakawala sa lahat ng kanilang bihag. Today, a spokesperson during that news conference said, quote, that from the beginning, we've announced our position very clearly. He said that we are ready to release all of the civilians and foreigners inside the Gaza Strip if the suitable conditions are facilitated mainly by the Israelis in accepting an immediate ceasefire along the whole Gaza Strip. Ngunit Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu una nang sinabi na pakawalan muna ang mga bihag bago magaganap ang sinasabi nilang ceasefire, at Amerika planong magbenta sa Israel ng isa sa kanilang pinakamabangis na sandata na precision-guided bomb equipment sa halagang $320 million. And as the war drags on, the United States of America is now planning to transfer $320 million worth of precision-guided bomb kits to Israel. Bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa bidyong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat ina-upload. Back to the video. Tuloy-tuloy pa rin ang ginagawang opensiba ng Israel laban sa puwersa ng Hamas. At sa mga oras na ito, nasa mismong Gaza City na ang tropa ng IDF para tugisin ang kalaban na sinasabing nagtatago sa maraming mga lagusan na nasa kailaliman ng syudad ng Gaza. Sa report at mga bidyong inilabas ng mismong IDF, makikita na tila madali lamang sa kanila na pasukin ang syudad ng Gaza at nasa 130 na mga tunnel ng Hamas ang kanila umanong nasira simula noong inilunsad nila ang military operation sa Gaza Strip. Ayon mismo sa Israel, nasa ikalawang yugto na ang digmaang kanilang pinatikim sa Hamas at ang gyerang ito ay kumitil na ng nasa 1,400 na mga Israeli at 6,900 na mga nasugatan. Samantalang sa kabilang panig, umabot na sa 10,515 ang naitalang nasawi at mahigit 26,000 ang mga nasugatan. Mula naman sa iba't ibang ulat nito lang Miyerkules, sa isang press con sa Beirut, Lebanon, sinabi ng mismong tagapagsalita ng Hamas na si Basim Naim, papalayain umano nila ang lahat ng bihag kung agad maglulunsad ang Israel ng ceasefire sa buong Gaza Strip. Ngunit base naman sa Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu, palayain muna nila ang lahat ng bihag bago isagawa ng Israel ang sinasabi nilang tigil putukan. Well, there'll be no ceasefire, general ceasefire in Gaza without the release of our hostages. As far as tactical little pauses, an hour here, an hour there, we've had them before. I suppose we'll check the circumstances in order to enable goods, humanitarian goods to come in, or our hostages, individual hostages to leave. But I don't think there's going to be a general ceasefire. It's not that I don't think. I think it will hamper the war effort. It'll hamper our effort to get our hostages out, because the only thing that works on these criminals in Hamas is the military pressure that we're exerting. Walang duda kapatid na napakatindi ng mga isinagawang airstrike ng Israel sa mga gusali sa Gaza. Sinabayan pa yan ngayon ng unti-unting pagsira sa mga lagusan na pinagtataguan ng Hamas dahil sa ground raid ng IDF at pagputol ng supply ng pagkain, tubig at langis kung kaya't umaaray na ang mga ito. Ngunit bagaman durog-durog na ang karamihan sa mga gusali sa Gaza dahil sa mga bombang pinapaulan ng IDF, pero dahil aktibo pa rin ang karamihan sa puwersa ng Hamas na nag-ooperate sa mga tunnel, hindi pa kontento ang Israel kung kaya't gusto pa nilang bigwasan ang kalaban ng mas malupit na mga bomba. Sa ulat ng CNN, plano na umanong ilipat ng Amerika sa Israel ang $320 million na halaga ng precision-guided bomb equipment. Ang precision-guided bomb equipment na ito ay isang uri ng precision bomb kit na maaaring gawing GPS-guided munition ang isang unguided bombs. Ang ganitong sandata ay tinatawag ng Israel at US na Spice bomb. Spice bilang smart, precise, impact at cost-effective. Actually mga kapatid, ang Spice bomb ay gawa ng mismong Rafael Advanced Defense System, ang defense technology company na mismong tagagawa ng armas sa mga tropa ng Israel. Yun nga lang, ginagawa ito ngayon ng Rafael Advance na nakabase sa Amerika, kung kaya't kailangan pa nilang ilipat ang mga ito sa Israel. Pero ano nga ba itong Spice bomb na tinatawag? Gaano ba ito katindi na sandata para sa IDF at Amerika? At bakit parang gigil na gigil ang US na ipagamit ito sa Israel? Ang Spice na sinasabi kapatid, isa itong Israeli-developed na EO GPS guidance kit na ginagamit para mai-convert ang airdroppable unguided bombs sa precision-guided bomb. Ibig sabihin, dahil sa guidance kit na ito, ang isang unguided na bomba na basta na lang ibinabagsak ng isang eroplano sa kanyang target ay magiging isa ng precision-guided bombs o yung bombang talagang natutumbok kung saan ang kanyang target. Ang isang bomba na mayroong Spice o yung tinatawag na Spice bomb ay kakaiba sapagkat nagtatampok ito ng mga teknolohiyang hindi karaniwang nakikita sa mga EO guided bomb gaya ng GBU-15.
Sa pamamagitan din ng satellite guidance, nabibigyang daan ng isang spice bomb na matumbok nito ang mga nakakamuflads at nakatagong mga target. Mayroon din itong drop and forget na option kung kaya't pwede itong pakawalan ng sabay-sabay at higit sa lahat pwede itong gamitin sa kahit gaano kasama ang panahon. Ibig sabihin nito kapatid, pagkatapos may drop ng eroplano ang ganitong uri ng bomba, kusa na nitong pupuntiryahin at 100% maaasinta ang kanyang target. Ang ganitong klaseng armas na mayroong multiple guidance method ay kakailanganin ng tropa ng Israel lalo na sa larangan ng tinatawag na information warfare. Halimbawa, kapag ang isang target ng airstrike ay natatakpan ng usok, kailangan ng isang pilot ng satellite guidance para matumbok ito. At kapag gumagalaw naman ang target, electro-optical guidance naman ang kinakailangan kung saan makikita na ito lahat sa isang spice bomb. Hindi na rin kailangan ng piloto na lapitan pa ang kanyang target o pumasok sa mga area na mayroong banta ng mga short at medium range na mga air defense system sa kadahilan ng ang isang spice bomb ay mayroong glide range na humigit kumulang 60 kilometers. Meaning sa loob ng 60 kilometers pwede nang pakawalan ang ganitong klase ng bomba na mayroong kasiguruhan na matatamaan ang kanyang ninanais na target. Gusto ng Amerika na ang spice bomb ang gamitin ng IDF para sa kanilang mga gagawing airstrike sa Gaza sa kadahilan ng malilimitahan ng bombang ito ang pagkasawi ng mga sibilyan dahil sa tinataglay nitong precision sa kanyang target o yung pagiging asintado. Hindi kasi ito katulad sa karaniwang mga bomba na hindi nakukontrol ang lawak ng magiging pinsala, kaya ang resulta lumulobo ang mga nasasawing sibilyan. Ang spice bomb o spice kit ay hindi lang ang militar ng Israel at Amerika ang mayroon nito. Binibenta na rin nila ito sa ibang mga bansa na katulad ng Brazil, Colombia, Greece, India, Singapore at South Korea. Noong February 2019, mayroong claim ang Indian Air Force na ang kanilang Mirage 2000 ay nakatarget sa isang di umano'y militant training camp sa isang probinsya sa Pakistan gamit ang Spice 2000 munition. At noong 2021, gumamit na rin ang mismong Israel ng spice bomb kung saan pinuntirya nito ang Al-Sharok Tower sa Gaza. 2 residential building ang nawasak na pumaslang naman ng 6 na mga Palestinian at 1 Syrian. Sa ngayon mga kapatid, nasa US pa ang mga armas na ito, ngunit aasahan na sa madaling panahon madadala at magagamit na ito ng Israel. Sa kasalukuyan, panakanakang airstrike na lamang ang isinasagawa ng Israeli Air Force sa Gaza dahil nasa mismong pusod na rin ng Gaza Strip ang tropa ng IDF na naglalayong sirain ang mga lagusan ng Hamas at tuluyang puksain ang kanilang mga kalaban. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!